Ito yung pinakapaborito kong story sa Bible. Okay, meron ka bang kaibigan? Meron ka bang barkada? Another question. Magkaiba yung kaibigan, magkaiba yung barkada. Okay, yung kaibigan is this. Ang kaibigan mo is nakilala mo siya, tapos sabay medyo nag-hangout kayo ng sandali. Yung kabarkada kaiba. Ang barkada, bully sila. Ibubuli kayo ng barkada mo, pangitan ni Mugnoong, ana, good. Okay? Yan ang barkada. Pero, yung barkada, once na may nambuli sa'yo na ibang tao, walang ibang taong pwede mambuli sa'yo, yung barkada mo lang. Yun ang ibig sabihin ng barkada, magkakaiba sila ng kaibigan. Yung kaibigan, pwede mo siguro mautangan. Pwede makautang sandali, okay, pwede makahingi sudan, pwede. Pero yung barkada, lahi. Mangutang ka, pero naipakapin. Utang-utang, di mo kamabayad yun. Kaya niya magsalita ng ana, okay? So, mamili kayo ng barkada, tandaan niyo yan, okay? Kasi may masamang barkada, may mga mabuting barkada. And lagi ko sinasabi, I was a street kid from the street of Espanya, kaya po, dyan sa Metro Manila, mga barkada ko, wala na. Ang saya ng buhay nung bata pa tayo. Tandaan niyo yan, ang dami nating mga kaibigan, minsan tropa na ang tawag natin, barkada. Ano ba yung mga, ano ka sa magkakabarkada? Ako yung joker sa magkakabarkada. Meron sa magkakabarkada, siya yung joker, minsan naman, taga-libre. May mga kaya, taga-libre, tapos minsan, merong mga tagapagtanggol. Yung may nambubuli, meron silang tagapagtanggol. Habang nagkakaedad tayo, kumukonti na yung mga kaibigan, di ba? Kumukonti na yung circle of friends natin. Sa Tagalog pa, yung mga matatalik na kaibigan na lang ang naiiwan, kumbaga. Tingnan po natin ang next slide. Maraming matatawag na kaibigan o tumatawag sa ating kaibigan. Pero hanggang sa kasiyahan lang sila nandun. Meron ka bang kaibigan na kahit sa hirap nandun? Nandun pa rin sila kahit na sa darkest moment of your life. Sabi nga ng kanta ng Apo Hiking Society, sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, kami kasama mo. Sila yung mga kaibigan natin dati na sumobra na, lumampas na sila. Dati, kaibigan lang natin sila habang nagtataguan tayo, naghahabulan, kwentuhan sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Alam niyo ibig sabihin nun? Yung puting ilaw, yung poste, under the moon. Kasabihan na namin na yun sa Tagalog nung bata pa kami. Saan kayo? Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Okay, balikan po natin to. Tingnan natin tong isang kwento sa Biblia. Pinakapaborito ko pong kwento sa Biblia. Pakilabas ang inyong Biblia. Blessed po tayo kasi may mga Bible na available ngayon. Yung walang Bible, okay lang po. Noon, nung unang panahon, memorize lang nila yung Bible. Memorize lang. Memorize lang nila yung Bible. Wala silang papel. Wala pang printing press, remember? Wala pang printing press. Para magkaroon ka ng Biblia, sinusulat nila yan manual. Sulat. Sino sa inyo yung mga hindi mahilig magsulat sa eskwelahan? Hindi kayo magkakaroon ng Bible. Kasi noon, sinusulat lang yung Bible. Kaya yung Bible na hawak mo, kung meron kang papel na hawak na Bible, modern na yan. Kumbaga, yung mga tao noon na wala pang printing press, pag nakita niya kayo na may Bible, alam mo yung sabi nila, wow, high-tech. High-tech na mo. Kasi sila noon, wala pang printing press, wala pa silang hawak na Biblia. Ang meron lang Biblia noon, yung mga templo, yung mga malalaking simbahan. Tapos yung app na gamit nyo ngayon, if you will open your apps, pag bubuksan nyo yung app nyo ngayon, ang tingin naman ng iba, modern na yan. Kasi wala pang app nung unang panahon. So, hindi natin alam what's next after the app. Okay, Mark chapter 2, 1 to 12. Para sa kapakanan ng mga walang Biblia, babasahin ko, nilagay ko po dito. Ito ay sa NLT. Okay, babasahin ko po para sa lahat. When Jesus returned to Capernaum several days later, the news spread quickly that he was back home. Soon the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room even outside the door while he was preaching God's word to them. 4 men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They couldn't bring him to Jesus because of the crowd, so they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat right down in front of Jesus,
Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, "My child, your sins are forgiven." But some of the teachers of religious law were sitting there, thought to themselves, "What is he saying? This is blasphemy. Only God can forgive sins." Jesus knew immediately what they were thinking, so they asked them, "Why do you question this in your hearts? Is it easier to say to the paralyzed man, 'Your sins are forgiven,' or stand up, pick up your mat, and walk? So I will prove to you that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." Then Jesus turned to the paralyzed man and said, "Stand up, pick up your mat, and go home." And the man jumped up, grabbed his mat, and walked through the stunned onlookers. They were all amazed and praised God, exclaiming, "We've never seen anything like this before." Let's pray. God made this old story be new to us. May this ancient story give us new insights, new paradigm, new worldview. And may this story push us to our limits. Itong story na to change us. And the story na to challenge us to be a better person, to have more faith in you. Thank you again. In Jesus' name. Amen. Familiar yung story? Let's talk about the story. As I've said, this is my favorite story. Okay. Para maintindihan nyo, again, ang background ng story, Jesus was a rock star. Wala akong ibang word na kayang sabihin. Jesus was a superstar. Kilalang kilala. Kilala si Jesus kahit saan siya pumunta. Nagtapok ang tao, magsasama-sama ang tao. Once marinig nila si Jesus nandun. Kaya makikita nyo, ang sabi dito, si Jesus umuwi ng bahay. Literal bahay. Umuwi siya ng bahay niya. Okay? Sabihin na lang natin headquarters para maintindihan natin lahat. Umuwi siya ng bahay niya, narinig ng mga tao na, "Uy, si Jesus, nasa bahay." Ang bilis kumalat ng balita, tapos napuno ng mga tao yung bahay. Ganun siya kasikat, si Jesus, pinupunahan siya ng mga tao. And ang sabi, even outside the door, wala nang kalalagyan ng tao, even outside the door. Si Jesus, nagpipreach ng word sa kanila. Imagine, uuwi ka ng bahay mo, gusto mong magpahinga, I believe. Or meron ka mga errands na dapat gawin, pero tapok gihapon ng mga tao, marami gihapon ng mga tao, walang ibang gagawin si Jesus, magpipreach pa rin siya. Kahit sa bahay niya. And I believe, ang preaching ni Jesus is all about love, about grace, about acceptance. Makikita niyo mamaya, bakit ko sinabing gano'n? Wala sa story, pero it's inside the story. Si Jesus nagpipreach sa kanila. Ngayon, meron ditong 4 na magkakaibigan. Sabi ng iba, magkakamag-anak. Sabi naman ng ibang theologian, magkakaibigan. Itong 4 na magkakaibigan, meron silang isang kaibigan, may sakit. Sana all. Meron ka ng sakit, nandyan pa rin yung mga kaibigan. Baka meron kang kaibigan hanggang sa ginhawa, pero pag meron ka ng sakit, wala na sila. So sana all, ganito. Itong 4 na to, narinig din nila si Jesus. Okay? Uy, nandun si Jesus, this is it. Okay, this is an opportunity for us, opportunity for our friend. Alam natin, nagpapagaling si Jesus ng may sakit. They know. Kaya sabi nila, pupunta tayo doon. Ngayon, merong mga hadlang. Sa Tagalog, sa Bisaya, mauna siya. Babag, mauna siya. Okay? Mga hadlang para makapunta sila kay Jesus. Imagine, ano kaya? Maraming tao, tapos meron pang pintuan, puno rin ng pintuan. Okay? Ano pa? Mga hadlang. Wala na silang magawa. Meron hadlang din yung roof. Imagine, I am preaching here. Nagsasalita ako ngayon, nagawali, nagsisermon, then may bumubutas ng bubong. Ang sabi, binubutas nila sa uluhan ni Jesus. Okay, alam niyo kung bakit yung sinabi si Jesus nagtuturo ng grace, ng love? Kung iba pa, bubutasin mong bubong, baka yung pastor nagalit na. Sabihin ng pastor, bakit yung Guard, ano nga to? Anong ginagawa nito? Nagsisermon ako dito. Pero may bumubutas ng bubong habang si Jesus nagpipreach. Ang sabi ng iba-ibang tao, sabi nila, ay, ano lang naman yon, hay. O di may nahuhulog na hay. Sabi naman ng iba, bricks. O di may nahuhulog na dust. Or mga kung ano-ano pa nahuhulog. Habang nagpipreach si Jesus. Imagine that. Kung ikaw ang nandyan sa kalalagayan ni Jesus, ano
gagawin mo. Tapos, itong apat, ayaw na nilang umuwi. Kapoy na. Nakakapagod na. This is it. Maraming tao. Nandyan si Jesus. Hindi tayo makapasok ng pintuan. Hindi naman natin pwede sabihin na, Jesus, unahin mo kami. Baka may mga sakit din yung nasa loob. Pero hindi na kami uuwi. Hindi na kami uuwi dahil gusto namin, itong kasama namin, hindi na namin kasama mamaya na binibitbit, kundi lalakad na kaming lahat. Yun ang faith nila nung apat. Ngayon, meron silang unimaginable na ginawa. Yung faith is unimaginable things. Yun ang lagi kong sinasabi. Kasi, kung sasabihin nila na hihintayin namin si Jesus dito sa labas, hindi yun faith. Naghintay na lang tayo, tiyaga, kaya natin to. Pero yung bubutasin mo yung bubong, unimaginable thing, baka ipabarangay ka pa, sige lang, okay lang. Tingnan natin. Ngayon, binutas nila yung bubong, binaba nila kay Jesus habang si Jesus nagpipreach. May nag-aayos ng aircon habang nagpipreach, nagalit na siguro ako. No? Hindi ako magagalit. Trabaho nila yun, mag-aayos sila ng aircon. Ngayon, binaba nila kay Jesus, then nakita ni Jesus yung faith nila. Maraming mga preachers na medyo ma-stumble dito. Kaya sa future, sana magkaroon tayo ng Bible school na para maintindihan natin. Meron po tinatawag na ICGCs at meron tinatawag na exegesis. Yung ICGCs is this, kung ano yung nabasa mo sa Bible, mauna na. Okay na yan. Yan na. Meron tinatawag na exegesis, titingnan mo ngayon, ano yung background niyan, ano ba itsura niyan, sino ba yung mga taong nandyan, ano ba yung original context, ano ba yung impact niyan sa mga tao. Doon mo maiintindihan yung totoong meaning. And ang totoong meaning nito, kaninong faith ba? Nung nakita ni Jesus, ang sabi dito, nung nakita ni Jesus ang pananampalataya nila, sinabi niya, "My son, your sins are forgiven." Kangilngig ba? May pananampalataya yung friends mo, ikaw ang pinatawad ng kasalanan. Wala ka namang ginagawa. Paralitiko ka na nga. Nung nakita na, sabihin na lang natin, may faith yung paralyzed. Pero tingnan nyo, nung binubutas ang bubong, sino ba ang nakikita ng mga tao? Pwede ko, ako nandun, tago ko mukha ko, nakakaya eh. Habang binababa, tago mo yung mukha mo, yung nakikita yung paralitiko, kawawa naman. Siya yung mapapahiya. Pwede ka magtago sa taas. Yung paralitiko, hindi. Andyan lang siya. My child, your sins are forgiven, sinabi ni Jesus. Dahil sa pananampalataya ng apat. Ano ba yung hinihingi ng paralitiko? Ano ba yung hinihingi ng mga magkakaibigan? Ang daming na-stumble na naman dito ng mga preachers kasi sabihin nila, hindi ka mapapagaling kung hindi ka napapatawad ng kasalanan. Ang hinihingi nila is kagalingan, hindi ang kapatawaran ng kasalanan. They didn't know that Jesus can forgive sin. Walang nakakaalam. Hindi pa nire-reveal ni Jesus sa text na to na si Jesus can forgive sin. Ang sa text na to, ang sinasabi is nanghihingi sila ng kagalingan. Gusto nilang gumaling yung kaibigan nila. Pero si Jesus, imbis na binigyan niya ng kagalingan, tinatawad niya ang kasalanan. Kung titingnan natin ang context, sa ancient Israel, laging pag meron kang sakit, kasalanan ng magulang mo o kasalanan mo. Ganun ang kanilang mindset. Kapag ka ikaw, pinanganak ka na medyo maliit, kasalanan ng magulang niya, kaya naging maliit yan, maraming kasalanan ng magulang yan. Pag pinanganak ka na deformity, sabihin may kasalanan kasi magulang yan. Pag pinanganak ka ng merong, di ba, yung iba na may sakit na kaagad yung bata, mga blue baby, may makasalanan ng magulang yan. Pag pinanganak ka ngayon na masakiton, may kasalanan kasi magulang yan. Or habang lumalaki ka, masakiton ka, sabihin, may kasalanan kasi magulang yan. Maya-maya, kung malaki ka na talaga, may kasalanan na siya. Ikaw na ngayon ang sisisihin nila. Sabi, hello, pwede po bang magkaroon lang ng sakit? Meron kang kasalanan. Kaya ang tingin ng mga tao dito sa paralytikong to, makasalanan to. Kaya naging paralyzed. Alam mo sabihin ko, sana hindi rin kayo maparalyze para hindi rin kayo masabihan ng makasalanan. Tingin nila sa tao makasalanan, kawawa na nga, lugmok na nga, nilulugmok pa nila. Ngayon, alam ni Jesus, ang titingnan, isipin nyo, itong tao na to makasalanan, patawarin ko nga. Pinatawad ni Jesus. Sabi niya, dahil sa faith ng friends mo, pinapatawad kita. Imagine that.
Dahil sa faith nila, pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan. Meron dito mga sikat na mga tao, mga pariseyo, mga teachers of the religious law, nandito na naman. Sila siguro yung nagagalit habang binubuksan ng bubong. Ano ba yan? Meron tayong ngayon, serbisyo, bakit kayo nag-iingay? Meron tayong serbisyo, bakit kayo bukas ng pintuan? Patay tayo dyan. Sorry po sa mga lumalabas. Ano ba tong mga waiters? Bakit kayo pasok ng pasok? Parang ganon sa panahon natin. Di ba? Naiistorbo ang serbisyo. May mas labaw pa ba na makaistorbo sa pagbubutas ng bubong? Okay. Naiistorbo ang serbisyo. Ito yung mga tao na yun. Ito mga Pariseo, ito yung mga init na init ng ulo. Pumunta sila doon sa bahay ni Jesus, hindi para ma-bless. Pumunta na sila doon para magbantay. Pumunta sila doon para tumingin-tingin. Minsan ganon, pumupunta tayo sa church, titingnan natin, maganda ba ang sound system nito? Yabag malaging singer. Minsan, ganun po tayo mga musikero. Okay, sorry po. I was a musician, I'm still a musician. Ganun din ako minsan. Hindi naman ganun kahirap mag-blending. Bakit hindi kayo maka-blending? Tapos, yung gitarista, alam ko. Ang volume niya, pagka sound check, nasa 6. Pag tugtog na, nasa 12. See? Hirap na hirap ang soundman. Saan na yun? Nagpipick. Saan yun nagpipick? Hindi niya nakikita. Siyempre, may gadget yung gitarista. Kaya niyang itago yung sarili niyang volume. Minsan, nandun tayo. Parang ganito. Yung mga teachers of the law, tingin ng tingin kung ano bang problema nila sa simbahan nila. Okay, lagi sinasabi, walang perfect na simbahan. Kung ikaw pupunta doon, hindi na sila perfect. Kasi nandun ka na. Yun ang kasabihan nila na joke. Pero para sa akin, walang perfect na simbahan, pero merong perfect na Jesus. Hindi tayo magtatago sa simbahan, kundi dun tayo kay Jesus. Pangalan na nga ng simbahan natin is Jesus Church from the city of Davao. Narehistrado na tayo, ang pangalan is Jesus City Church Missions International. Kaya yung pangalan na Jesus City Church Missions International. So, prepare kayo kasi we will go internationally. Pinangalan sa atin, ang dami natin pinaregister, hindi matanggap. Nung nilagyan ng international, natanggap. Praise the Lord. Ngayon, balik tayo uli sa kwento. May mga tao doon nagsasabi na, sino to? Blasphemy. Sino pwede magpatawad ng kasalanan? Alam niyo ba kung bakit? Negosyo ng religion nila noon yung pagpapatawad ng kasalanan. Nakita niyo ba sa Bible yung kailangan mong magpapalit ng pera na bago? Hindi ka pwedeng mag-offering ng luma na pera. Kanila dapat bago ang pera. For example, 20 pesos, bibilhin mo to ng 30 pesos para bago man. Kasi kasi noon, daming 20 na bago. Ano gagawin mo dyan? Hindi kasing ganda, bago. Meron pa ba? Wala na. Mahilig siya magtago ng bagong pera. So, yun ang pwede mong i-offer. Kaya si Jesus nagalit, di ba? Ginawa na ninyong palengke itong templo. May kalapating benta, kulay puti. Hindi pwedeng merong dot man lang. Ginawa na nilang negosyo. Kaya galit na galit itong mga Pariseo sa kaya magpatawad ni Jesus ng kasalanan, mawawalan sila ng negosyo. Nagbebenta ngayon ng mga karnero, ng mga karnero na pwedeng ialay, mga kalapati na pwedeng ialay, tapos pera na offering na dapat bago. Kaya nga yung iba, ang sabi nila ngayon, mag-offering ka man lang, nilukot mo pa, ibibigay mo pa sa basket. Sa unang panahon, sa panahon ni Jesus, hindi pwede, dapat plansyahin mo pa. Sobrang ganda. Yun ang panahon nila. So, mapalad tayo, okay na. Mapalad tayo, hindi na ganun ang panahon natin. GCash na lang siguro, high-tech naman. Paymaya, Payoneer, PayPal, ganyan. Okay. Apektado itong mga teachers of the law, mawawalan sila ng negosyo. Mawawalan sila ng negosyo kasi ang Diyos lang daw ang kaya magpatawad through their business. Ayan po kita, ang mga 7 times ako magpipray para sa iyo, bayaran mo ako. Parang narinig niyo yung mga ganun. Para malit yung kaluluwa, ayan po kita. Tapos ganito rin yung sa kanila nung unang panahon, mag-o-offer ka, anong kasalanan mo? Dapat medyo malaki-laki ang kasalanan, ang bayad mo sa kasalanan, karnero. Karnero ang bayad mo. Ngayon, hindi ko po kaya karnero. Okay, ano na lang, yung kanang puti na kalapate, perfect, blameless, walang kulay na iba, puti lang lahat. Hindi ko rin po kaya, magbayad ka ng pera, brand new na pera. 100 pesos ang ibibigay mo. Magkano po ito? 130 yan. Bibili mo ng 130 yung bagong pera para mapatawad ang kasalanan mo. And nandito si Jesus, dumating, nagpatawad ng kasalanan. Bigla.
Sinabi ni Jesus, dahil sa faith ng mga kaibigan mo, pinapatawad kita. Sabi nila, aba, sino to? Blasphemy. Ibig sabihin ng blasphemy, ginagawa mong parang Diyos ang sarili mo. Diyos naman talaga siya. Kaya sabi niya na, sino to? Blasphemy. Who can forgive sins? Only God can forgive sins. Ngayon, alam ni Jesus yung mga iniisip nila. Alam niya kaagad. Ang sabi ni Jesus, bakit kayo nag-iisip ng ganyan sa puso nyo? Hindi sa isip lang, hindi sa utak, sa puso nyo. Bakit kayo nag-iisip ng ganyan sa puso nyo? Kita nyo, naunahan na kayo ni Jesus. Saan ka nag-work? Di sa puso mo. Meron silang dami sa Facebook, di ba? Meron silang yan, yung 13th month pay. Yung sa work at di sa puso mo. Tapos Krusty Krabs. Pinakamarami lahat kaya pagka may nagpapa-add sa akin, nakita ko working Krusty Krabs, di ko ina-add. Di ko parang kalokohan. Kasi favorite ko si SpongeBob. Okay? Sinabi ni Jesus, dahil sa faith ng mga kaibigan mo, pinapatawad kita. Tapos sinabi niya, bakit kayo nag-iisip? Sabi niya kay Jesus, sa puso niyo, ba't kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Nagtanong siya, alin ang mas madaling sabihin? Which is, tingnan nyo, alin ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Ang pinapatawad ang kanyang kasalanan? Alin ang mas madaling sabihin? Pinapatawad ang kanyang kasalanan o bumangon ka, bitbitin ang iyong higaan at umuwi sa inyo? Para kay Jesus, madali yung dalawa. Hindi mahirap yung dalawa, pero meron siyang inuna kasi may dumating ng mga spies sa kanya. Tinitingnan, hinahanapan siya ng butas. And si Jesus, alam niya, hinahanapan niya rin ng mga butas itong magkakaibigan na Pariseo. Sinabi niya, sasabihin ko sa inyo ngayon, I will prove to you that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. Then Jesus turned to paralyzed man and said, stand up, pick up your mat, and go home. Sasabihin ko sa inyo, yung sa mga nagda-doubt, sabi ni Jesus, that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. Yabo ang inyong negosyo. Ibig sabihin nun. Hindi na yung pagsusunog ng karnero ang makakapagpatawad ng kasalanan. Hindi na yung pagbabayad ng bagong pera sa offering ang makakapagpatawad ng kasalanan. Hindi na yung paghahagal ninyo na hindi mo kayang magbayad ng karnero, yung puting dove na lang na binibenta nyo rin. Hindi na yun makakapagpatawad ng kasalanan, nandito na ang kayang magpatawad ng kasalanan. And guess what? Hinarap ni Jesus, sinabi niya sa paralitiko, stand up, tumayo ka. Paralitiko nga, di ba? Paralitiko nga. Hindi naman sinabi ni Jesus na because of your faith, pinapagaling kita. Ano sabi ni Jesus? Stand up, pick up your mats, and go home. Stand up, pick up your mats, and go home. Walang sinabi si Jesus na because of your faith, pinapagaling na kita. Because ganito, ganyan, because hindi ka umuwi, talagang naghirap kayo, binutas nyo, pinapagaling ganyan. It's not about it. Walang bearing lahat yon. Si Jesus ang nagpapagaling ng mga sakit kasi mabait siya. Okay, tandaan nyo, si Jesus ang nagbibigay kasi mabait siya. Ang Diyos nagbibigay ng grasya, naghahatag ng mercy dahil God is love. Kung walang love, walang mercy. Kung walang love, walang grace. Tandaan yan. Ang ibang tao, preach about grace. Ang grace, appeal lang na sa gugma sa Ginoo. Tandaan niyo yan. Mahirap mag-pray kung hindi mo naiintindihan kung ano yung God mo. Yes, God is just. Will judge us. I agree with that. Pero, tingnan nyo naman, minahal ka niya muna nung makasalanan ka. Babaguhin ka araw-araw. Hindi ka binago muna bago ka niya mahalin. Nung minahal ka muna niya, nung makasalanan ka pa, tapos babaguhin ka araw-araw because that is for you, not for Him. Sana maintindihan nyo na lagi ko sinasabi, hindi para sa Diyos yan, para sa iyo. Kasi minahal ka na nga niya eh. Minahal na niya nga ako na ang dami kong kalokohan ng bata pa. Pero binabago niya ako everyday. And iniwasan ko na yung mga kaibigan na hindi maganda.
Iniwasan ko na sila kasi sila man yung bad influence. So buti iniwasan ko sila. Praise the Lord. So malangit naman ang kaluluwa nilang lahat. Si Jesus, sinabi niya, stand up, pick up your mat, and go home. Tingnan natin ang ginawa ng paralitiko. Ang ginawa ng paralitiko, then the man jumped up. Meron siyang faith din. Tumayo siyang bigla. Ang sabi pa dito sa verse, tumalon siya ng patayo. Tumalon siya ng patayo, kinuha niya ang mats niya, di ba? Tapos dumaan siya sa harapan ng mga taong gulat na gulat. Anong instruction ni Jesus? Ang instruction ni Jesus, tumayo ka, kunin mo ang mats, and go home. And ganun nga ang ginawa niya. Sumunod siya sa instruction. Tumayo siya, kinuha niya ang kanyang higaan, at dumaan sa kalagitnaan ng mga tao. Nagulat yung mga tao habang nagpupuri sa Diyos at nagsasabing, hindi pa kami nakakita ng ganitong klaseng mga milagro sa buong buhay namin. Anong ibig sabihin? Ano yung milagro nakita nila? Yung bumangon yung tao? Or milagro ng pagbubutas ng bubong? Or yung nagpatawad ng kasalanan? For me, all of the above. Yung story na to is sobrang lalim. Yung story na to is sabihin na lang natin na pwedeng ikaw yung kaibigan na hindi mo iiwan yung kaibigan mo hanggang sa dulo. Pwedeng ikaw yung paralitiko na merong sumasalo sa'yo. Hindi mo kayang gawing mag-isa. Merong tumutulong sa'yo. Pwedeng ikaw si Jesus. Grace, love, acceptance, forgiveness. Pwedeng ikaw din yung pariseyo na lahat ng maganda, humahanap ka ng mali. Lahat ng magandang nangyayari, hinahanapan mo ng sipyat. It's up to you kung saan ka sa kwento. May God bless you more and may you see that God is accepting you, forgiving your sins. God has a plan and He is saying, you are forgiven, stand up, pick up your mats. Yung mats mo na tinirahan mo ng matagal will be your testimony. Yung mats na ginamit ng mga tao na minamak kasi nasabing, wala ka mapapala. Is your testimony right now saying, I'm healed because of Jesus. And because of your testimony, people will worship God. People, tataas ang faith nila at magsasabing, hindi pa kami nakakita ng ganitong mga kagilagilalas na bagay sa buong buhay namin. May you live in grace and peace and love. And may you see that Jesus accepts you, forgiven your sins. And may you follow Him. And may you say yes sa invitation niya na magbago ang buhay mo araw-araw. Grace and peace in love. Amen.